Po natin ngayon si Representative Roy Logoles, isa po sa mga may akda ng Climate Change Act upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Good morning, Congressman Logoles. Magandang umaga sa iyo, Kong Joel. Well, Manong Roy, siguro congratulate muna kita una-una bilang principal author nitong Republic Act 9729 at nitong October 23 na isang batas na ito. Siguro just a popcorn brief description. Ano nga po ba itong Republic Act 9729? Ito yung tinatawag na Climate Change Act of 2009. Ang unang gagawin dito, yung creation ng Climate Change Commission. Yes. Yung Climate Change Commission, ito na yung mamamahala ng framework ng plano, yung plan of action to mitigate, to adapt to climate change. Kasi ang problema ng climate change, nagbabago yung klima, ito yung observation ng mga scientists, at yung pagbabago ng klima may effect sa yung kind of weather that we're experiencing, no? Yung extreme weather. Halos lahat, apektado worried sila dito. about the rise in sea level. Yes. Worried sila about global warming na makaka-apekto rin sa food production natin, sa way of life natin, kaya andyan yung climate change. Pagkatapos, ang Climate Change Commission ay pamumunuan ng no less than the President as chairman. Yes. Pagkatapos may executive director, may mga scientists, may technical staff. May mga commissioners din po. May mga commissioner. And then, isa sa mga pangunahing layunin nitong climate change ito, yung formulation ng tinatawag na national itong framework strategy and program of climate change. Okay. Ano ba itong mga ito? National priorities, titignan po yung mga vulnerable areas, titignan yung compliance with international commitments dahil meron mga international commitments ngayon. At sa darating na December, magkakaroon ng convention sa Copenhagen. Pagkatapos yung National Climate Change Action Plan naman. Dito, identification again ng mga vulnerable areas, anong role ng mga iba't ibang mga sektor, assessment and management of risk and vulnerability. Pero ito ang pinakamaganda, yung formulation ng local climate change action plan. Yan ang talagang local level talaga. Provincial, city, municipal, down to the barangays. Kasi alam nyo, ang climate change, ang action plan dapat dito global. Yes. Kasi hindi pwedeng tayo lang, no? Kailangan tumulong yung China, yung India, Estados Unidos, sa lahat ng bansa. Hindi pwedeng tayo lang, we're only a small player. Yes. On the other hand, dito naman sa Pilipinas, hindi pwedeng Metro Manila lang. Hindi pwedeng Mindanao lang. Because it will affect the entire country. Kaya mga barangay, down to the barangay level, Congressman, parang sinasabi niya parang napabilis itong pagpasa nito. No? Although ako noon pa narinig ko na kayo na nagsusulong nito. Nakatulong ba dito yung mga previous experiences natin? Especially nung after nung Bagyong Ondoy, Bagyong Pepeng. Ito ba matagal na talaga ito. Na ito ay na-debate natin sa committee level, plenary, pagkatapos nagkaroon ng BICAM. Hindi pa pumasok yung Ondoy, tapos na yung BICAM dito. No? Pero sabi nga ng mga iba, ang isa sa mga co-authors dito, si Frank, si Pepeng, si Ondoy, at si Ramil. Kaya napabilis yung... Kasi nakita nila yung pinangambang extreme weather. Yes. Yung nangyayari. Yes, Manong Roy, parang matagal na itong pinag-uusapan itong climate change. In fact, yung dating Vice President, si Al Gore, na naging isa sa mga pangunahing mukha ng environmentalism ay nabigyan ng Nobel Peace Prize because of his advocacy. No? Bago ang RA 9729, paano nga po ba o gaano ba kaseryoso noon ang ating bayan, ating bansa o gaano kalalim yung ating kaalaman bilang mamamayan when it comes or yung itong usapin o agenda ng climate change? Ganito yan ang mabuti na banggit mo si Vice President Al Gore, dating Vice President ng Estados Unidos. Ito, kaya ako na-appreciate yung problema ng climate change dahil sa kanya. Kasi isa ako sa mga napili na makinig at manood sa kanyang personal presentation, February 2006. Yes, I remember. Inimbita ko ni Ambassador Yuchenko sapagkat siya nag-sponsor. Doon mismo sa kanilang building sa Makati. At doon talagang napatulala ako sa ganda ng kanyang presentation. At this was in the last Congress, no? Kaya a few days after, I delivered a privilege speech at binanggit ko yung mga pangunahing bagay na binanggit ni
Vice President Al Gore at yung pangamba niya na maaaring maka-apekto dito sa Pilipinas. At pagkatapos yan, nag-file ako ng unang version ko ng climate change. Kaya lang, 2006 yan, patapos na yung 13th Congress, kaya walang nangyari. Pero pagpasok ng itong pangkasalukuyang Congress, agad kong pinahil. Yes. Kaya tumababa ang number nito, House Bill number nito. At Isa to sa mga unang-unang Unang-una, yan, yes. may mga first week of July na i-file nito. Although medyo mabagal pa rin, sapagkat ang daming mga issue. Yes. Pero buti na lang ito binigyan ng priority ng Committee on Ecology, si Congresswoman Belma Cabilao, Yes. at ng ating Committee on Environment and Natural Resources, no? At napabilis. And then, tinulungan sa plenaryo, tinulungan ng mga progressive members Yes. na katulad ni Congressman Joel Villanueva. Oo, ito tayo niya. Dahil sa inyo. Meron din counterpart bill sa Senado Yes, because si Senator Loren Legarda, as we all know, is also a climate change advocate, one of the key climate change advocates ng bansa. Nagkaroon ng bicameral conference committee. Ang ganda ng palitan namin Yes, ng this puro was sa bicameral. Pinalagay ko nga sa YouTube ito. And but in one day, natapos namin yung bicameral conference committee, and this was sent to Malacanang noong October 1 Yes. and October 23. Co-authored by Frank, Condoy, Pepeng, and Ramil. Ito ay pinirmahan ito. Oh, pero manong, kasi ito, no, even before the Republic Act 97-29, nagkaroon na o meron na po tayong at least 2 policy making bodies, specifically designed para i-address itong climate change. No? Isa dito yung Presidential Task Force, and pangalawa yung an office under the Office of the President, o itong Office of the Presidential Advisor on Climate Change, pangunguna yan ni Secretary Alvarez. Although nagkakaroon din ng konting problema dahil meron din ng DENR dahil nga environment relations. Doon naman sa DOE meron din dahil dun sa energy factor, dun sa pollution, etc. So, ang tanong ko parang paano ba natin ito maaayos o na-discuss po ba itong maigi? Especially dito pong lumabas na 97 na 29. Maayos niyan, sapagkat under Section 23 doon sa transitory provision, ito Republic Act na ito, yung Presidential Task Force on Climate Change at yung Interagency Committee on Climate Change, ito ay ma-absorb na, abolish na, at yung mga personnel ay absorb na ng Commission. So, mawawala na yung